sabi sa'kin hayurin. Kasama pa doon yung paborito ko ice cream. Bawal makaihaw na maloob, ready sa tinas tuna pati patis. Nagpatenga muna, magpahinga kapag sumakit ang dyan sa lupaan. Dating sa likopsin at kuchisin, kuchisapay, niliver yung isa pang locurin. Hi, ako pala si Von P. Vitzicruz, aka Pure Mind Quiet Heart, at ako ay isang food trap lord artist. Way back nung college ako, so binigyan ako ng father ko ng keyboard. So, bigla akong nalaman na pwede palang mag-record doon sa keyboard. Actually, nandito pa yun sa amin. Sa malaking keyboard siya, Yamaha PSR 2000. Yung pangalan. So, pwede kang mag-record. Tapos yun, di nakapag-record na ako ng first track ko. Sabi ko, pwede pala to. Kasagsagan nun ng MySpace, kung hindi mo lang alam. So, MySpace. Para siyang social media na mga kasabay ng Friendster. So yun, magre-release ako ng track doon. Wala pa akong name. So, nung college ako, yan sa CEU ako nun naghanap talaga ako ng name for artist name. Tapos I came across nitong book, para siyang Buddhist book, parang gano'n. Parang isang poem, tapos nakalagay Pure Mind Quiet Heart. So, kung maganda to Tapos nilista ko lang siya sa, ko sa libro ko ata. Pero dapat ang name ko noon, mas mahaba pa doon. Iba yung impact ng Pure Mind Quiet Heart for me. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng pandekoko. Di na dinabali, ako agrabyado. Adobo, meron din machado, dessert champorado. May cake ding, meron ding ice cream, tagtag to ng whipped cream. Yung food trap, parang hindi ko alam kung ako ba yung godfather. Hindi ko alam Sinasabi nila, pero ayoko i-claim kasi parang lang siya, parang siyang parody lang. Like ni na Michael V, dati sa Bubble Gang, di ba parang nag-invent siya na parang comedy rap, parang ganon, or novelty rap. Dapat nga ang tawag, sabi ng friend ko, novelty rap talaga siya. Yung at first, sabi ko, nga yun na lang kayang gawin kong parang genre. Yun. Tapos eventually, naging food trap siya dahil sa Fête de la Musique, kung alam niyo yung festival na yun. Nung mga 2016, mga 2017, ganyan. So na-line up ako doon. Tapos, meron akong friend na sinabi food trap yun. Parang nakalagay na dun sa poster na food trap. Anong tawag dito? Nag-e-enjoy tayo while eating food So, nakikita ko rin na lalo yung mga first-time listener, lalo pag live, iba yung live Nakita mo nakangiti sila, dun ako na motivate. Tapos, pati yung iba kong friends, kahit konti lang, kahit sa circle ko lang or minsan umaabot sa iba, natatawa sila. Tapos minsan, yung mga nag-PPM sa akin na pag, kunyari, nagiinuman daw sila, tapos wala na silang magawa, papatugtugin na lang yung song ko. Tapos yun na-alive sila, ganun. Tapos yung iba, may mga kanta rin akong, yung kunyari, Weekend Fried Chicken. Parang nagiging staple na parang pag weekend mo pa fried chicken ako. Parang ganun nakakatawa. Tapos may isa pa akong track na yung medyo sumikat sa akin, yung Chaposit, yung about sa bagong taon at medianoche. So parang sinasabi nila anthem na to every, yun nga, medianoche at noche buena.
di ba? Kalokohan lang pero yun. Kaya nga, weekend fried chicken, tapos may tirador ng pusit. Tapos yung kapag binato ka ng bato, batoy mo ng pandikoko. May mga random na nag-PPM sa akin na nagsisend sila ng pandikoko, tapos ito yung kinakain nila. Lalo yung weekend fried chicken, parang nagsisend sila, tinatag nila ako na ito, dahil weekend na parang celebration, na kumain ka ng fried chicken. So yung nagbumotivate sa akin, yung kahit hindi ganong karaming listeners, yun, yung mga listeners talaga. Doon ko pala masasabi na, shocks, yung mga supporter pala talaga yung bumotivate sa'yo hanggang ngayon sa ginagawa mo. Nung una talaga, si Young Lin yung name. Yung kumanta nung yung Ginseng Strip 2002. Yung nauso sa TikTok, yung bitches coming, go, bro. But you know I stay. Yun, siya yung original na kumanta nun. Meron siyang kantang Gatorade. Bale, ang storya nun, from yung hardcore na scream kong music, nag-DJ din ako. Tapos nung nagdi-DJ era ako, may friend ako no, nasa jeep kami, sabi niya, pakinggan mo to si Young Lin, may kanta siyang Gatorade. Sabi ko, pwede pala yun, na parang tungkol sa food, ganyan. Though, alam ko may mga artist ng ganun before. Tapos doon ako na-inspire sa kanya. Kasi parang ang simple lang yung song na yun, ang simple lang yung beat, yung pagka-record, ang simple lang, di siya complicated, tsaka basta ganun lo-fi, mga lo-fi. Let's go. Itong balat ng fried chicken na gusto mong kainin, kaso di pa weekend, yeah. Itong balat ng fried chicken na gusto mong kainin, kaso di pa weekend. Itong balat ng fried chicken na gusto mong kainin, kaso di pa weekend, yeah. Itong balat ng fried chicken na gusto mong kainin, kaso di pa weekend, yo. As an underrated, okay lang naman sa akin. As long as alam ko yung parang yung mga organic listeners. So, okay lang sa akin. Pero kung tutuusin, gusto ko talaga like sumikat magkaroon ng endorsements katulad ni na Al James sa pagkain din. Yung mga ganon. Yun talagang gusto ko. Though meron naman akong label ngayon. Kaya may mga nagagawa rin naman sila for me. Pero, yun, so far, okay naman din ako. Kasi, nababayaran naman na din ako. Unlike before na parang pag ako po yung nagpapa-line up before. Parang kakapalang ko, uy, baka may pwedeng tumugtog dyan kahit first. Madalas ako before first act ako lagi. Kasi ako yung parang nagpapa-line up. Ganun kasi dati. Ngayon kasi nag-i-invite na sila. So, ngayon, nababayaran naman na ako. So, pero mas gusto ko pa rin, syempre, parang ultimate goal mo yung like, super like mag-viral o kaya ma-TV or kaya like sumikat tulad yung mga ganun. Tulad ni na Kion, ni na BJ, yan. I am the man with the master plan. Panghimagas ko sa llanera to ng leche flan. Tignan mo asukal ko, galing pang itong Japan. Hotcake na niluto ko, gamit ko yung frying pan. So yung minsan yung mga views, ganyan-ganyan. Tapos nakita mo yung iba mong friends na artist na sobrang nagbo-boom. Normal na parang naiinggit ka eh. Parang, shocks, anong tawag dito? Ang wak ko ba? Ganon, as an artist, parang ganon. Yun, dumarating din naman ako dun sa point na yun. Pero kasi, yun, nagbumotivate pa rin sa akin yung iba kong mga listeners, lalo pag tinatag nila ako, kahit isa or dalawa, parang motivate ako na parang may nag-aabang pala sa akin. Lahat ng craft, kahit hindi lang singing, dancing, kung nagka-content creator ka man, nagpo-photography ka man, o kung nag-aaral ka man, yun, maging consistent ka lang, huwag ka lang tamarin. May times na tatamarin ka, pero huwag mo lang pabayaan yun. I mean, gawa ka lang ng gawa kahit pangit, kahit di mo feel, ganun. Ang kalaban lang naman sa ganyan yung katamaran.
Yun lang ang kalaban mo. Kasi pag nandun ka na sa moment, lalo pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, papasok na lang lahat yan eh. So sa aspiring artist, galingan nyo ng galingan, isang stepping stone track or dalawa. Stepping stone track talaga yung tawag. Isa or dalawa, okay na yan. Dadami ng invite sa inyo.